The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Good morning, Ted. Good morning, Morning! Jack. Morning! Good morning. Oo. Good morning, Pastor Jeff. Ikaw ba'y may nakasabay na VIP sa kalsada Yan nga ngayong eh. umaga? So far, wala pa ako nakikitang wang-wang dito sa EDSA. Tingnan natin mamaya. Pero lagi naman yan. O, di ba Tatapikin pa nga no? yung, Solid tatapikin pa yung yan. hood ko. Oo. Hindi Yan nawawala naman mga yan. Sa isang linggo na pagmamaneho natin, lagi tayong may makakasabay na mga pa-VIP. Pero sige, ito Pastor Jeff, inaabangan na nila. VIP segment ito, hindi pwedeng mawala sa araw na ito at sa pang-araw-araw. Anong magandang balita hatid mo sa amin? Of course, laging maganda ang balita natin pagka Daily Brad Devotion. Alam nyo pa, pag Monday, start na naman tayo na talagang running, rushing to work. Iba, mga estudyante, mga nanay, di ba, sa gawaing bahay. So parang ang dami, parang naghahabol tayo palagi pag Monday dahil naipon ng trabaho pagkatapos ng weekend. Ano po ba ang best way to start your week? Ako po, suggestion ko, hindi lang basta busyness, but stillness as well. Paano ba yon? Sabi po sa Psalm 46 verse 10, be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Kasi po, pag pumasok tayo sa linggo, na-rush tayo. Pag pumasok tayo, na punong-puno agad tayo ng sangkatutak na isipin, nakakalimutan po natin na ang lakas natin ang gagaling sa Diyos. Kumbaga, stop po worrying and start knowing who's in control. Kasi po, pagka tayo ang in control, we start to panic. Pero po, ang suggestion po na itong Biblia, pause before you push. Ayan. Yung pong magising sila sa umaga, spend 5 minutes in quietness at ibulong mo lang, Lord, ikaw magsimula nung araw ko. Kaya nga po dito sa programa natin, si Manong Ted at si Chacha, pagdating na alas 6 in punto, okay, konting kumusta, pero nananalangin tayo. Kasi inaano natin at the end of the day, ito pong linggo na to, kayo may control. Pangalawa, trust before you try. Maganda yan, ano? You don't need to figure out everything today. Mag-trust ka lang na si God already went ahead of you. He's working behind the scene. So pag tayo nag-trust, pag mayroong hindi maganda nangyari, Lord, baka plano to, part to ng plano mo, kaya hindi na-close yung deal ngayon. Lord, baka part to ng plano mo, kaya hindi ako sinipot ng ka-deal ko ngayon. Baka may mas maganda kang deal. When you trust that God is in control, kahit yung mga setback, alam mo na ito ay set up para sa iyong breakthrough. At pangatlo, rest before you run. Don't confuse movement with progress. Sometimes the most spiritual thing you can do on a Monday morning is to take a deep breath and remember, Lord, ikaw ang Diyos at hindi ako. Ibig sabihin lang po, bago tayo magkumahog, mag-pause muna tayo, mag-rest muna tayo in the fact, Lord, ikaw po ang in control. Kaya again, nabigyan mo na ba si Lord ng sandaling katahimikan bago mo harapin ang problema ngayon? Paano mag-iiba takbo mo ngayong linggo kung alam mo na our God ultimately is in control? Psalm 46 verse 10, be still and know that I am God. Tayo manalangin, Panginoon, salamat po dahil alam namin na ngayong linggo na to, marami kaming papasuking task. Whether estudyante, nanay, taxi driver, construction, o maaaring presidente ng bansa. Lord, i-quiet mo yung puso namin knowing that you are God and you are in control. Yes, hindi kami magiging tamad, magtatrabaho kami on our own accord, pero Lord, hindi ibig sabihin, magkukumaw kami at matatakot pag hindi may natapos. Teach us to begin our week with your presence, not with panic. In Jesus' name, Amen. Amen. And Lord, salamat po muli sa araw na ito, sa pakikinig po namin. Na magandang araw mula kay Brad Jeff. Always keep him safe and protected. And again, Lord, salamat po sa pagpapahupa sa aming damdamin sa pamamagitan po ng magandang balitang inihahatid ni Brad Jeff Eliscopides. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat na marami, Brad. Talagang pag nakikita kita, napapakinggan kita as in kahit na kahit na kumbaga naglalagablab ang iyong damdamin, nagkakaroon kahit papaano ng fire extinguisher. Ang balance. Humuhupa. Pero Oo. pero wag ho natin patayin yung naglalagablab natin damdamin. Apo, Amen. kasi nga po we have to keep the fire burning. Amen. Amen. Okay, Brad, salamat na marami. Saan ka magagawi? Brad,
Ako yung may flu-like symptom for the past 2 weeks kaya kailangan ko magpa-check up. Patingnan ko lang yung aking blood chemistry. Baka naman may konti kailangan i-adjust sa ating mga kolesterol o kung ano man. So papunta ako sa aking kaibigan na si Doc John Raquino ng Archie Clinic dito sa Makati. Yan. Opo. Importante nga din, no? Kung sakasakali na may mga nararamdaman, ay yung pong magpa-check Check up. up. At mapalad ho kayo kung meron kayong kakayahan din na magpa-check up. Kasi marami ho mga Pilipino din, hindi pa masahe, wala po. Tama. Para pagpunta po sa ospital. Correct. So Brad Jeff, we hope na everything is okay. Baka naman din, alam mo na Brad, no? Kapag kasi nagkakaedad na, importante matulog ka na mas maaga. Totoo yun. Yun, haba-habaan ng tulog. Kasi Brad, Saka yung mga kinakain, bawas-bawas din. Pwede tikim-tikim. Alam mo na yan, Brad, memoryado mo na yan. Yes, of course. Pag nagkakaedad, yan yung mga adjustment. Yan. Ingat, Sige. Pastor Jeff. Salamat, Brad, and we'll catch you again tomorrow para sa ating Anong Say Mo, Brad. Salamat po si Ate Joy. Naghihintay na sa akin sa clinic. Thank you, Ate Joy. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you, serving Thank the you. people, Brad Jeff Eliscopides. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!